Isipin mo ito, paano kung may isang taong biglang lumabas ngayon, tapos haharap siya sa madla, at sasabihin niya na ang lahat ng alam mo tungkol sa Biblia, lahat ng turo sa iyo tungkol sa kaligtasan, at lalo na yung paggalang mo sa mga lider ng relihiyon mo, isa lang malaking negosyo. Parang engranding setup lang para pagkakitaan ka. Grabe. Napakabigat na akusasyon yan, di ba? Nakakapangilabot isipin para sa maraming tao. Oo, totoo yan. Tapos, paano kung yung mismong institusyon na tingin mong pinakabanal, tatawagin niya ng diretsahan na, number one, makasalanan. Dito, eksaktong mag-uumpisa yung kwento ng ating malalimang pagsisiyasat gayon. Kasi nakasanayan na natin, mula pa nung bata tayo na, makita ang relihiyon bilang isang sagradong kanlungan. Kaya yung isiping isa itong sindikato, direktang atake yan sa pundasyon ng pagkatao ng maraming mananampalataya. At iyan mismo ang misyon natin para sa usapang ito. Hihimayin natin yung isang napaka-kontrobersyal at nakakaintrigang koleksyon ng mga dokumento, mga social media posts at video transcripts mula sa isang lalaki. Ang pangalan niya ay Narciso Olalo. Napaka-radical ng mga ideya ng taong ito. Sobra. Ang pinakasentro kasi ng mensahe niya, direktang kinakausap daw siya ng Diyos. Tapos siya raw yung ginagamit na exclusive na kasangkapan ngayon. Pero bago tayo sumisid ng mas malalim, para sa iyo na nakikinig ngayon, kailangan muna nating ilatag yung isang napakahalagang panuntunan. Napakahalaga nitong bahaging ito. Kailangan nating linawin na yung mga pananaw na tatalakayan natin dito ay babangga sa maraming nakasanayang teolohiya. Bilang mga gabay mo sa mga tekstong ito, malinaw na wala kaming kinikilingan. Eksakto. Hindi natin ini-endorso yung mga paniniwala niya. At hindi rin natin ito kinokondena. Ang layunin lang natin dito ay ilahad ng objektibo kung ano yung nasa mismong orihinal na material. Hihimayin natin yung lohika niya at kung bakit ito epektibo para ikaw mismo ang makapag-isip at makabuo ng sarili mong konklusyon. Bale, inilalatag lang natin yung mga piraso ng puzzle sa mesa. Kaya, bago natin himayin yung mga matitinding batikos niya sa mga pari at pastor, tingnan muna natin kung ano ba talaga ang ibinibenta niya. Ano ba yung sentro ng mensahe niya para sa mga tao? Ayon dun sa mensahe na ibinigay daw sa kanya ng Diyos noong 2013, may tatlong bagay lang daw na kailangan ng isang tao para maligtas. Tinawag niya itong 3 Ps. Tatlong P. Ano-ano yung mga yon? Yung unang P ay pagbabago. Tumutukoy ito dun sa tuluyang pagtalikod sa mga maling paniniwala na itinuro ng mga nakasanayang relihiyon. Tapos yung ikalawa ay pagsisisi. Para naman ito sa lahat ng mga personal na kasalanang nagawa. Okay. Pagbabago at pagsisisi. Maintindihan ko yan kasi standard na doktrina yan ng halos lahat ng paniniwala eh. Ano yung pangatlo? Yung ikatlong P ay lubos na paniniwala. Pero yung hinihingi ng paniniwala dito ay hindi sa isang abstract na konsepto. Kailangang lubos na maniwala ang tao na siya si Narciso mismo ang kasangkapan ng Diyos ngayon. Wait lang. Diyan ako mapapahinto. Lubos na paniniwala sa kanya? Di ba diyan eksaktong nagsisimula yung formula ng isang kulto? Sinasabi niya na kailangang magbago at magsisi pero sa huli, inaangkin niya na siya lang yung tulay. Oo, para siyang naglalagay ng toll gate sa langit at siya lang ang may hawak ng susi. At diyan nagiging napakakomplikado ng mensahe niya. Kasi sa sikoloiya ng pagbuo ng isang bagong kilusan, kailangan mong sirain yung lumang tulay para piliting dumaan ang mga tao sa bagong tulay na ginawa mo. Kaya pala ganun yung atake niya sa Biblia. Tumpak, hinilipat niya yung buong konsepto ng pananampalataya, ipinapaliwanag niya sa mga teksto na ang kaligtasan daw ay wala sa Biblia. Para sa kanya, yung Biblia ay isang nakalipas na kwento lamang na isinulat ng mga tao, kaya pwede itong dagdagan at bawasan. Gagamit ako ng analohiya para dyan kasi napaka-interesante ng pananaw niya eh. Parang parang update sa sistema natin. Sinasabi niya na hindi na sapat yung lumang software ng Biblia. Ang galing ng paghalin tulad na yan. 'Di ba? Kasi hindi mo na pwedeng gamitin yung program na isinulat 2,000 taon na ang nakakalipas. Kailangan mo daw ng live o real-time na update kung paano ka mabubuhay ngayon. Pero ang bigat ng statement na walang kaligtasan sa Biblia,
Paano niya ba ito na ipapaliwanag sa mga tao para iwan nila yung pundasyon? Diyan papasok yung husay niya sa pag-oobserba. Sinusuri niya kung paano ginagamit yung Biblia sa kasalukuyan. Ang tanong niya, kung ang kaligtasan ay nasa Biblia, bakit daw may mga paring kabisadong-kabisado ang Biblia, nakakapag-quote pa nga ng mga bersikulo pero nakukulong dahil sa pang-aabuso o panduloko? Oo nga naman, mapapaisip ka talaga. Kaya ang ginagawa ni Narciso, inililipat niya yung bigat ng kaligtasan. Tinatanggal niya ito sa kamay ng institusyon o sa mga pahina ng sinaunang teksto at inilalagay niya sa individual na pamumuhay sa kasalukuyan. Kumbaga, walang halaga yung pagkabisado mo sa nakaraan kung ang ginagawa mo ngayon ay masama. Nakikita ko kung paano yan makakahatak ng atensyon, lalo na sa mga taong nawala na ng tiwala sa sistema dahil sa mga naririnig nilang eskandalo sa simbahan. Kaya, dahil ibinasura na niya yung lumang software, paano na ngayon tinitingnan yung mga mismong nagpapatakbo ng mga simbahan? Ayun na nga, hindi siya gumagamit ng mga banayat na salita pagdating sa kanila. Nabasa ko nga dun sa teksto, may mabigat siyang bansag sa kanila eh. Oo, ayon sa mga teksto ni Narciso, mismong ang Diyos daw ang nagbansag sa mga pari at pastor bilang number 1 makasalanan. Number 1 talaga. Number 1, hindi number 2, hindi number 3. Sila daw ang pinakamataas na uri ng makasalanan sa paningin ng kanyang mensahe. Ibig sabihin, sa mata ng doktrina niya, mas malala pa ang isang obispo o pastor kesa sa mga ordinaryong kriminal sa lansangan. Bakit daw? Ano ang ugat nito? Pera. Sinasabi sa material na ginagamit nila ang salita at pangalan ng Diyos para kumita ng walang hanggan. Unlimited income ang eksaktong terminong nagamit niya. Yung mga binanggit niya tungkol sa kita mula sa pagmimisa, pagbibinyag, pagkakasal, tapos idinagdag pa niya yung walang katapusang paghingi ng donasyon para daw makabili ng magagarang sasakyan yung mga leader. Totoo. At iginibihit pa niya na sa likod daw nito, yung mga leader ay may malalaking shares sa mga bangko at mining companies. Kumbaga, binabaklas ni Narciso yung ilusyon ng kabanalan. Parang pinupuntirya niya talaga yung psikolohikal na aspeto ng pangingihingi ng pera ng simbahan. Eksakto. Para sa kanya, yung pagsasabing inutusan ka ng Diyos para mangalap ng pera ay hindi lang simpleng pagnanakaw. Ito daw yung pinakamataas na uri ng panlilinlang dahil ginagamit mo yung takot at pananampalataya ng tao para magpayaman. Tapos isasama mo pa yung issue ng mga mapang-abusong pare na nagpapanggap na banal sa harap ng altar. Lalo tuloy bumibigat yung ebidensya niya sa mata ng mga mambabasa niya. Oo, pinapalakas nito yung akusasyon niya. May isang bahagi pa doon sa material na talagang tumatak sa akin upang ipaliwanag kung gaano kalala yung ginagawa ng mga leader ng relihiyon sa Diyos. Gumamit siya ng isang analohiya mula sa pangitin niya noong October 4, 2024. Yung sikat na kwento niya tungkol dyan? Oo, yung tungkol sa sardinas. Sabi niya doon sa lalaki sa panaginip niya, kung mangungutang daw siya ng sardinas sa tindahan gamit yung pangalan ng lalaki nang walang paalam, tapos nalaman ng lalaki na may utang siya sa tindahan gamit ang pangalan niya, anong mararamdaman daw niya? Siyempre, magagalit, diba? Siyempre naman. At sabi ni Narciso, ganyan eksakto ang ginagawa ng mga pari at pastor sa Diyos. Nangungutang daw sila ng pera sa mga tao gamit ang pangalan ng Diyos nang walang paalam. Yung paggamit ng sardinas na analohiya na yan ay isang masterclass sa komunikasyon para sa masa. Kasi isipin mo, kapag pinag-uusapan ng mga teologo ang tungkol sa mga doktrina, madalas masyadong malalim, puro Latin, mahirap maabot. Oo, nakakaantok minsan. 'Di ba? Pero lahat ng tao naiintindihan yung pakiramdam na maggamitin ang pangalan nila para mautang sa tindahan ni Aling Nena. Sa pamamagitan nito, ibinababa niya yung napakabigat na theological na akusasyon at ginagawa itong parang isang ordinaryong scam lang sa kanto. Napaka-epektibo nga nun. Kasi naghihikayat ito ng direktang critical na pag-iisip sa mga tagapakinig. Pinipilit niya silang questionin yung sistema na
Saan ba talaga napupunta yung pera nila? At napakagaling ng mekanismo na yan. Hinahatak niya pababa sa lupa yung mga konseptong inilagay ng simbahan sa ulap. Pero paano kung sakaling may pumalag sa kanya? Kung gigibain niya yung kredibilidad ng lahat ng pare at tatawagin silang mga scammer, kailangan niyang punan yung maiwang bakante. Paano niya ipinoposisyon ng sarili niya? Kasi napansin ko binabago niya mismo yung kasaysayan ni Hesukristo eh. Ito yung isa sa pinakakomplikadong bahagi ng estratehiya niya. Kung babalikan natin yung teksto, ipinapaliwanag ni Narciso na ang totoong dahilan kung bakit ipinapatay si Jesus noon ay hindi dahil sa simpleng pangangaral. Ano daw ang totoong dahilan? Ayon sa kanya, nakita ng mga hari at ng mga lider na nangokolekta ng buwis na si Jesus ay isang direktang banta sa bulsa nila. Karibal siya sa pera at kapangyarihan. Kasi kapag mas maraming sumunod kay Jesus at tumigil sa pagsuporta sa lumang sistema, mababawasan yung kontrol at kita ng gobyerno. Sandali, pabagalin natin yan kasi napakabigat ng implikasyon yan. Sinasabi niya na yung pagkakapako kay Kristo ay hindi isyung espiritual, kundi isang isyung pinansyal at politikal. Ganan na nga ang lumalabas sa paliwanag niya. At doon niya ipinapasok ang sarili niya, di ba? Kasi naniniwala si Narciso na ganun din eksakto ang mangyayari sa kanya. Sinasabi niya na ipapapatay siya ng mga leader ng relihiyon sa Pilipinas dahil kapag naniwala ang tao sa kanya, mawawalan ng kita ang mga simbahan. Kasi nga ipinagmamalaki niya na absolutely free ang lahat ng serbisyo niya. At kailangan nating himayin kung bakit napakatalino ng galitong uri ng pagkukwento sa aspeto ng psikolohiya. Paano naging matalino yon? Sa pag-aangkin ng parehong threat level tulad ni Jesus, gumagawa siya ng isang win-win na defensa para sa sarili niya. Ipinoposisyon niya ang sarili bilang ang inuusig na bayani. Kung atakihin siya ng simbahan, sasabihin niya, "Kita nyo, sila ang kontrabida. Natatakot silang mawalan ng pera." Paano kung didmahin lang siya ng simbahan? Kung didmahin siya, lalabas pa rin siyang tama dahil malaya niyang naipagpapatuloy ang misyon. Ginagawa niyang patunay ng kanyang katotohanan ang kahit anong uri ng reaksyon mula sa kanila. Grabe! Para siyang nagsuot ng balute na gawa sa kasaysayan ng Biblia para hindi siya matablan ng kahit anong atake. At hindi lang yan, para patunayan na siya nga ay kapantay ni Jesus, inaangkin niya na mayroon siyang espesyal na abilidad. Oo, yung tinatawag niyang power mind. Yun nga, direkta raw na bigay ng Diyos itong power mind na ito. Nabasa ko sa dokumento hindi daw ito ordinaryong pag-iisip lang. Ayon sa kanya, nagbibigay ito sa kanya ng kakayaang makita ng kasalanan ng isang tao kahit hindi pa sila nagkakakilala. Nakakabasa daw siya ng nakaraan at hinaharap, nakikita niya yung mga paparating na trahedya. Nakakatakot na nakakamangha yun kung totoo. Tapos, may sinabi pa siya tungkol sa pagpapagaling, di ba? Oo, at ito ang pinakamalaking hatak niya sa masa. Nakakapagpapagaling daw siya ng mga sakit na pisikal at mental, nagpapalusaw ng mga bukol, gamit lamang ang boses niya at kapangyarihan mula sa Diyos. At muli, inuulit niya na walang bayad ito. Para lalong idiin yung argumento niya laban sa mga mukhang perang relihiyon. Pero, may inamin siya sa isang video transcript na nagpahinto sa akin eh. Sabi niya may isa raw siyang hindi pa kayang gawin na gawa ni Jesus noon. Yung pagbuhay ng patay? Ngayon, pero iniisip niya na baka ipagkaloob din daw sa kanya kapag malapit na ang last day. Yung pag-amin niya ng isang maliit na limitasyon ay isa ring taktika para magmukhang mas totoo at tapat ang mga pahayag niya. Pero sa kabuuan, ginagamit niya itong mga kapangyarihang ito para tuluyan sirain ang kredibilidad ng ibang grupo. Oo, at hindi lang yung mga Katoliko o mainstream na grupo ang pinupuntirya niya. Binabangga niya pati yung mga modernong relihiyon dito sa Pilipinas. Nabanggit niya pa sina Pastor Quiboloy at ang Iglesia ni Cristo eh. Walang sinasanto yung mga atake niya. Talaga. Tapos, nagbato siya ng isang tanong na aaminin ko, isa itong napakatalinong logic puzzle. Sabi niya, kung kayo lang ang maliligtas na relihiyon na ilang dekada pa lang naitatag, saan napunta ang bilyong taong namatay bago pa kayo na ipanganak? Sa impyerno lahat? Isang napakabigat na tanong. Diba? Ipinagmamalaki niya na walang makasagot na pare o pastor sa tanong niyang ito. Mapapansin mo dyan,
kung paano niya hinahamon yung tinatawag nating monopoly ng kaligtasan. Ginagamit niya yung simpleng lohika ng timeline ng kasaysayan. Tinatanong niya kung nasaan ang hustisya ng isang Diyos na ipapadala sa impyerno ang lahat ng taong nabuhay bago pa naitatag ang isang partikular na simbahan. Mapapaisip ka talaga, pero kapag sinuri natin ng maigi, hindi ba't delikado yung mismong argumentong ito? Kasi mukha siyang matalino sa unang tingin, pero parang may patibong siya eh. Eksakto ang obserbasyon mo. Para itong isang Trojan horse sa larangan ng teolohiya. Paanong Trojan horse? Gagamit siya ng isang napakalehitimo at matalinong katanungan tungkol sa kasaysayan na magpapaisip sa mga tao. Mapapasabi ka ng, o nga no, paano maliligtas yung mga sinaunang tao? Tapos, Saan na niya ang isip mo? Kapag nakuha na niya yung tiwala mo, dahil napabagsak niya yung lohika ng ibang relihiyon, diyan niya ipapasok ng palihim yung sarili niyang absolutong otoridad. Inigigiba niya yung pagiging eksklusibo ng iba para matayo niya yung pagiging eksklusibo niya. parang sinasabi niya na huwag kayong maniwala sa kanila dahil hindi logical, maniwala kayo sa akin kasi ako ang may power mind. Ganyan na ganyan ang laro niya. Ang galing! Ngayon, para makita natin kung paano naglalaro itong mga elementong ito sa mismong realidad o kahit sa isipan man lang ni Narciso, tingnan natin yung pinakabagong detalye ng pangitiin niya noong October 4, 2024. Ipinapakita kasi ng panaginip na ito kung sino sa lipunan ang tumatanggap at sino ang nagre-reject sa kanya. Kwento niya sa panaginip, nagsisigaw daw siya ng mga pangangaral sa isang malaking open area. Tapos may dumaan na isang katikista, yung nagtuturo ng doktrina ng simbahan pero nagbingi-bingahan lamang ito sa kanya. Tapos, napadpad siya sa tapat ng isang malaking simbahan, di ba? Oo, at dito lumalabas yung mga mahalagang detalye. May nakita siyang pari na nakasultana sa mismong pintuan kasama ang isang sakristan. Inaasahan niyang papansinin siya pero dinedma rin siya ng mga ito. Walang pakialam sa kanya. Pero ang sabi ng boses ng Diyos sa panaginip niya, huwag niya raw silang intindihin. Dahil yung mga taon nasa loob ng simbahan ang hindi maniniwala sa kanya. Sabi pa ng Diyos sa kanya, kapangyarihan ng Diyos ang magiging kalaban nila. At yung kasunod nito, ang pinakamahalagang paglipat ng eksena. Oo, nangaral siya sa isang grupo ng mga tao na nakasuot ng uniforme, parang mga nagte-training daw sa pagkapulis. Nang ipaliwanag niya yung mga mensahe niya kasama na yung sardinas analogy, bigla siyang pinalakpakan ng malakas ng mga taong ito. Yung kontrasting ipinapakita dito ay napakalinaw. Naglalarawan ito ng malalim na issue ng uri o class dynamics sa relihiyon. Paanong class dynamics? Palagi na lang kasi na ang mga outsiders o ordinaryo mamamayan sa lansangan, tulad ng mga pulis na nasa training, ang mas bukas na makatanggap ng radikal na pagbabago. Sila yung nakakaintindi sa scam ng sardinas kaya sila pumalakpak. Habang yung mga nasa loob? Habang yung mga taong direktang nakinabang na sa estruktura at yaman ng sistema, tulad ng mga nakasultan ng pare, silang nagbibingi-bingihan at tumitingin sa kabilang direksyon. Nakakatawa lang, 'di ba? Sa kabila ng napakaseryoso at dramatikong paglalarawan na ito, biglang nagbago yung tono ng kwento sa dulo. Isinulat niya mismo sa dokumento na pagkatapos siyang palakpakan ng mga tao, bigla siyang nagising dahil ihing-ihi na pala siya sa totoong buhay. Oh, nabasa ko rin yan. Kasi isipin mo, kung gagawa ka ng sarili mong banal na kwento para magmukhang propeta, bakit mo isasama yung detalye na naihi ka? Sinasadya ba niyang maging relatable o sadyang oversharing lang siya? Ito yung isa sa pinakamasayang aspeto ng pag-aaral ng mga ganitong teksto. Sa teolohiya, tinatawag natin itong grounding effect ng mga pangkaraniwang detalye. Grounding effect. Paano yun nagtatrabaho dito? Marahil totoong nangyari na nagising siya para umihi. Pero yung pagpili na isama ito sa isang ipinamahaging dokumento ay isang mahalagang mensahe sa mga tagasunod niya. Parang sinasabi niya na tingnan ninyo, tao lamang ako na may pisikal na pangangailangan. Napatuloy siyang namumuhay ng simple.
Eksakto, umiihi tulad ng lahat. Direktang kabaliktaran nito ng imahe ng mga untouchable at banal na mga lider ng relihiyon na nakatira sa mga palasyo. Pinatitibay nito ang pagiging bahagi niya ng masa. Napakarami nating nahukay at sinuyod sa usapang ito para sa iyo na nakikinig. Mula dun sa kanyang 3Ps na naglilipat ng focus mula sa Biblia patungo sa mismong pamumuhay. Pati yung napaka-epektibong analohiya ng sardinas na nagpapakita kung paano ginagawang negosyo ang pangalan ng Diyos. Nakita rin natin yung interpretasyon niya sa kasaysayan ni Jesus na ginagamit niya bilang hindi matibag na depensa para sa sarili niya. At syempre, yung lohika ng kanyang power mind kung saan sinubukan niyang gibayin yung mga modernong relihiyon para ipasok ang sarili bilang nag-iisang tagapagligtas. Isang napaka-komplikado at madiskarteng sistema. Ipinapakita nito kung gaano kahusay ang pagkahunawa niya sa mga kahinaan at pagdududa ng ordinaryong tao laban sa malalaking institusyon. At muli, bago tayo tuluyang magpaalam sa malalimang pagsisiyasat na ito, ipapaalala lang namin na inilatag at sinuri lamang namin ang mga impormasyong nasa teksto at video ni Narciso. Nasa iyo na ngayon bilang isang kritikal na tagapakinig kung paano mo titimbangin ang mga pangaral na ito laban sa sarili mong paniniwala at karanasan. Bilang panhuling kaisipan na maiwan sa iyo, gusto kong pag-isipan mo ito. Kung babalikan natin ang kasaysayan ng sibilisasyon, halos lahat ng itinuturing nating dakilang propeta o reformador na nagbago ng mundo ay kinunda na, tinawag na baliw o kalaban ng Estado at matataas na pari nung panahon nila. Totoo yan, ganyan talaga ang pattern sa kasaysayan. Kaya nga, ang tanong na dapat nating harapin ngayon ay ito. Sa panahon natin na puno ng impormasyon at madaling mag-viral, paano nga ba natin malalaman ang pagkakaiba ng isang tunay na boses na nagdadala ng kinakailangang pagbabago sa bulok na sistema at ng isang ordinaryong tao na sadyang napakagaling lang kumuha ng atensyon at magmanipula ng emosyon ng masa? Ano ba talaga ang pamantayan natin ng totoong katotohanan? Isang napakabigat na tanong na hindi madaling sagutin pero kailangan nating pag-isipan. Maraming salamat sa matiyagang pagsama sa amin sa malalimang pagsisiyasat na ito. Patuloy na magtanong, patuloy na magsuri. Hanggang sa muli.